Hindi ho pwedeng utusan ni Doktora Maricel Natividad Laganyo ang COMELEC. Dahil ito po ay isang napakalaking institusyon. Lalo na ho yung National Fund, civilian lang ho si Doktora. Kaya ho, walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang yung inaakusan nito. Para po makalusot siya doon sa kanyang mga ipinangako, ang nangyayari po sa iba ay sinisisi. Kung di ba may diferensya to, magsisinungaling ka, magluloko ka, magyayabang ka, tapos bandang huli, nung makita mo na hindi mo naman kaya, imbis na mag-sorry ka doon sa mga pinangakuan mo, isisisi mo sa iba. Yun po, tuwirang paninira. Yun po ay tuwirang panloloko. Yun po ay maliitang focus dahil mainam na ho yung tayo po ay nagkaka-banding na ganito. Para nang sa ganon, ay nagkakaroon din ho kami ng pagkakataon na makasagot doon sa mga akusasyon o paninira nung pong ating nasa kabilang si Konsehal Amin, si Kong Meng Vlogger. Mamalat na tuloy. Ang panahon po natin ngayon napakainit at medyo kailangan lang ho na magkaroon din tayo ng mga paliwanagan at nang madinig nyo naman ho yung ating side at ating katwiran. Na di ko no, ay napahinto ni Doktora yung kanyang pagtulong di ko no sa ospital at sa National Fund. Nung una ho, ang sabi ni Kong Mengmeng ay yung pinamimigay niya ay sarili niyang pondo, sarili niyang cash. At ang sistema, pagpupunta ng piyesta, pupunta ng isang barangay, ala siyang pipiliin, lahat bibigyan. Pero yung pala pinipili lang. At sa isang barangay, magbibigay ho ng 200, 300 na sa katao, tapos talikuran na. Ngayon ho, inaamin niya na hindi niya pondo yung pinamimigay. Dahil doon sa sinasabi niya na naipatigil ni Doktora na hindi naman po maaaring maniwala yung nakakaintindi sa batas dala nung yung ating pong election ban ay nag-umpisa na. Pagka po nagsabi ang COMELEC ng pagtigil ng ayuda, ay sumusunod po tayong lahat. Maging yung Mayor Arvin Salonga, maging yung si Mayor Agege, maging ang gobernador, nakita nyo, namimigay ng bigas noon, natigil din yung pamimigay ng bigas. Dahil po ito, saklaw ng batas ng COMELEC. Hindi ho pwedeng utusan ni Doktora Maricel Natividad Laganyo ang COMELEC. Dahil ito po ay isang napakalaking institusyon. Lalo na ho yung National Fund, civilian lang ho si Doktora. Kaya ho, walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang yung inaakusan ni Kong Mengmeng. Ang totoo po niyan, marami siyang pinangakuan. Yung mga na-ospital noon, ang sabi, pagagamot niya. Pangangakuan niya ng 100,000, 200,000, 400,000. Lahat po na yan naka-live. At balita ko, meron ding napangakuan dito na magpapa-opera sa mata. Hanggang ngayon po, wala naman po ibinibigay. Para po makalusot siya doon sa kanya mga ipinangako, ang nangyayari po, sa iba ay sinisisi. Kung di ba may diferensya to, magsisinungaling ka, magluloko ka, magyayabang ka, tapos bandang huli, nung makita mo na hindi mo naman kaya, imbis na mag-sorry ka doon sa mga pinangakuan mo, isisisi mo sa iba. Yun po, tuwirang paninira. Yun po ay tuwirang panloloko. Kamukha po nung mga ginawang mga pangako na niloko yung ating mga kababayan noon, ka-distrito, nangako ng scholar, nangako po ng ospital, nangako ng libreng harvester, farm tractor, at libre ang pagpapaararo sa lahat ng bukid dito po sa Port District. Wala naman pong nagawa yan, wala pong natupad. Kaya po ngayon, mangangako na naman ng panibago, mangangako ulit ng hospital, mangangako ng health card, 10 million daw per household.
Eh kung di ho ba malaki ang depression yan, ba't ho makipabigyan yun 8 billion ho yung magiging pondo? Sa madalit salita ho, medyo may depression na. Ano ho ang depression nun? Yung tinatawag ho nating liar. Nagsisinungaling. Yung liar ho, ito po yung mga salita na makuha lang yung gusto. Sasabihin lahat yung gusto nyong madinig at yung pangako na kailangan nyo. Pero pagka po kamukha ngayon, nanalo na, wala na kayong makikitang anino man niya at hindi kayo madadalaw, hindi rin kayo matutugunan. Dahil kanya-kanya po na ugali, kanya-kanya po ng programa, kanya-kanya tayo ng panahon. Ganun po siguro nung panahon ho ni Doktora, nagkaroon ho tayo ng pandemic. Kaya yung 1 taon halos nawala. Nawala ho yung pondo, nawala yung pagkilos, nawala ho yung pakikipagbanding na ganito. Yung 2 taon po, halos 1 taon lang mahigit, ay nagkaroon ng programa, maraming napagawa, pero siyempre po, kulang yung panahon. Pero ito po ang pagkakataon nating pare-pareho. Nakita na ho natin ang comparison, nakita na natin ang aksyon, at nakita na natin ang pag-uugali. Hindi po pangako ang kailangan ng tao, hindi po yung ngawa lang ng ngawa doon sa social media. Ang kailangan ho natin, serbisyo, publiko, at yung public service po, kamag-anak yan ng public trust. Kailangan ho, may tiwala kayo at may paniniwala kayo. Meron pong respeto sa inyo yung inyong ilalagay, yung inyong papalit. Yung pong ating mga kailangan, yung magsasabi ng totoo, at yung pong manunungkulan ng para sa tao, para po sa distrito. Hindi po para sa sariling pagpapayaman. Kung nalaman niyo po at nabalitaan sa social media, naghablahan po doon sa Minalungaw, dala ng agawan ng lupa. Andun po yung kanyang mga inagawa ng lupa at lahat po ng mga samahan ng simbahan, maging ang Jesus Christ at Jesus Lord at yung lahat po ng halos mga pastor sa Metodista ay nagkaisa-isa upang ihayag at suportahan yung inagawa ng lupa at para i-endorso si Doktora sa Kongreso. Kaya sana po itong Barangay San Francisco, muli po nating pagsama-samahan, muli nating pagtulong-tulungan, i-endorso natin yung tunay na makatao at hindi yung lulukuhin lang kayo, pangangakuan kayo ng scholarship, pangangakuan kayo ng lagpas ng langit, pangangakuan kayo ng kung ano-no, pero pagpapayaman ang ginagawa. Lahat ho ng congressman, lahat ho ng senador, merong mga pondo po yan. Yun po yung tinatawag na AIX, TUPAD, at ngayon po bago yung AKAP. Pero lahat po na yan, pondo ng gobyerno. Kaya po kung yung ilan na nakatanggap dito at yung ilan na nabigyan, wala po kayong utang na loob doon dahil yan po ay parte ng tax ng inyong binabayaran. Pag bumili po kayo ng bigas, pag bumili kayo ng gasolina, pag bumili kayo ng sardina sa tindahan, pag bumili kayo ng mga anumang mga bagay sa palengke, meron pong tax yan. Yung kaukulang tax na yun, sa inyo rin ho nanggaling. Tayo rin ang nagbigay sa gobyerno, ibinabalik lang ho sa atin yung pakinabang. Nagdadaan doon sa kasalukuyang nakaupo. Pero hindi po niya pondo. Pagyayabang lang po yung kanyang sinasabi na pondo niya ng una, ngayon hindi niya pondo. Ano ba talaga kung vlogger? Hindi totoo, hindi mo malaman kung alin yung sinasabi mo, kung pula o puti yung iyong nagiging kulay. Ano na ang paninindigan, ano na ang prinsipyo, ano na ang palabra de honor na natitira pa sa iyo. Palagay ko, wala na dahil wala ka na rin karapatang mangako, wala ka na rin karapatang magyabang ngayon dahil nasubukan ka na nung distrito. Kaya sana po mga kaibigan, dito po sa Barangay San Francisco, dito po sa San Antonio, pagbigyan po natin muli at tulungan muli si Doktora Maricel Natividad Naganyo. Maraming salamat po.